Nagugulo ang buhok ko kay Betty. Rolling, ha? Nagugulo ang buhok ko kay Betty. Ako hindi nagugulo. Walang gugulo yun sa'yo. 40. Ano? No. Direct, ano? Oo. Wala nang ligoy-ligoy at baka magising na naman. Tulog na. Blessed day, everyone. This is Daddy. I am Mami here at The Meat PH. Okay. Sana matuloy na ulit. Lagi na lang intro natin. Sana matuloy. Ang hirap. Ang hirap. Kasi nga, ito naman tayo sa bulungan. Kasi gabi nga nag-shoot. Tapos ay, ulit nga yung isa ay, tayo ay hindi nakapag-shoot dahil Late na tulog ang mga bata. bata. Sana ay nakadalawa din tayo doon. Okay. Oh, anong meron sa ating damit? Sa damit natin, love. L-O-V-E. Couple, namin. Yes. Shirt. Marami kami couple shirt nun. Pero pinagbenta na namin. Kasi hindi na kasya. Oo nga. Hindi na kasya. Bakit? Tabo. Okay. So, for today's episode, meron tayong medyo mature naman na Topic. for daddies and mommies out there. So, we will discuss on marriage separation reasons. Yes. So, yun yung mga bakit nga pa naghihiwalay ang mag-asawa? Talaga separation. Siguro separation or minsan since that wala namang divorce dito sa tama ba? Walang divorce sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ang meron lang ay tawag doon? Annulment, di ba? So yung mga siguro mga annulment reasons, kung ano man yung mga reason kung bakit hindi nagsasama ang mga mag-asawa. Hindi tumatagal. O yung parang yung they need to end their relationship. Ano ba tawag doon? Marriage failure? Oo, parang marriage failure na pag sa ano. So ano yung mga dahilan? Naglista kami ng iilan para i-discuss natin. Hihimay-himayin namin yung aming mga thoughts about it. So meron kami ditong 5. Actually 4. Yung pinaka distinct. Tapos yung panlima is kung ano man. Okay. First, we define marriage. Ano ba yung marriage? Oo nga, tama. Dapat i-define muna natin sa marriage. Muntik pa niya makalimutan. Marriage is a legally, socially, or religiously sanctioned union, typically between two people that establishes rights and obligations between spouses, their families, and society. Ayan. So, ano nga? Socially, religiously, ano yung isa? Yung una ay legally, legal. Dapat legal siya. So, sa lahat ng ang marriage, ang lahat ng pagpapakasal ay legal. Kasi, syempre, di ba, pinipirmahan yan? Tsaka, di ba, yung kasal man kayo sa simbahan, kasal man sa West, yung ganon, dapat talaga legal. Kasi di ba minsan may mga kasal na hindi na valid na i-invalidate. Gawa ng, minsan makikita, ay, hindi to hindi to na yung legitimate na yung ganon, di ba? Yung mga so, dapat legal siya. Next is matatawag mo siyang marriage pagka legal. So, social and religious. So, yun nga. If social ba? Dapat or civil. Parang yung social is the civil part na nga. Kasi kami ay civil marriage kami. So, may civil, which is social, which is mga mayor, yung mga pwede mag-judge. Kung ano ba, mga ganun ba ang pwede magpakasal. Pero hindi pwede sa doktor, no? Kaya kung nagkasal sa inyo, Dr. Lu, ano yan? Kaya hindi yan legal. Baka nanganak sa doktor, pwede ba? O kaya ay baka pwede kayang ex-mayor. Hindi din. Hindi, wala siyang right. Walang right, oo. Di ba meron yung sinusumpa ang oo. Pero pwede ang mayor, hindi pwede ang vice mayor. Baka proxy, pwede. Proxy. Pero okay. Kasi di ba minsan yung mga representative ni mayor. Oo, kasi yung amin ay hindi talaga si mayor ang nagkasal. Kasi meron siyang appointment. Yung parang representative. Oo, meron siyang yung binigyan siya ni mayor ng right. Right. To execute the ceremony. Tapos yung isa is religious. Simbahan. I-flash mo ng matagal dito yung para makita nila yung Puro yung paano? Yung ating definition. Yun. Tapos
ang nakalagay kasi doon, typically at with 2 people. Oo, 2 people. Typically, ano bang meaning ng typically? Typical na 2 people. Ibig sabihin, pag hindi typical, pwedeng 3 people. Ganun syempre, kaya yun? Siyempre, ano na yun? Understood na yun na pagka magpapakasal kayo, dadalawa lang kayo. Hindi. Google, ipaliwanag mo sa akin yung typically. Ay, Parang hindi. mali yan. Typical. Kumbaga Typical. typical na Kumbaga, 2 tao lang talaga yung magpapakasal. ano Pero, yung typical? Ibig sabihin ba nun yung normally ganito? So, kung abnormally nga, pwedeng 3. Hindi kasi, di ba tayo bilang mga Tao. Pinoy, di ba yung sinasabi, typical na 2 tao yung pakakasalan. Pero pag dito sa atin sa Pilipinas, pag pinakasalan mo yung babae, buong pamilya na yung ano mo eh. Tsaka meron nga palang mga other religions which Muslim. You can have Marry. You can marry and have more than one wife. Pag ganun. So yun. So i-define naman natin next is yung marriage separation. According to Google, thank you Google sa aming mga meaning. Google baka naman. Marriage separation. Sabihin ng Google sa'yo, nagsisearch ka naman lang. Napaka-helpful ng Google talaga. Yes, sa lahat ng aspeto. Marriage separation is the process of spouses living apart while remaining legally married, often used to seek perspective, reconcile, or prepare for divorce. Ano yun? Spouses. Ano ba yung spouses? Asawa. Mag-asawa living apart. So, Yung magkalayo. maghihiwalay na talaga sila. Tapos, remaining legally married. Ayun pala yung marriage separation. Hiwalay sila, pero... Okay. So, tama din yung ating title for today. Kasi, parang hindi namin i-discuss yung talagang divorce or annulment. So, bakit lang naghihiwalay? Parang ganun. So, pag pala separation, kasal pa rin kayo. Oo, kasi di ba meron sa mga civil status na single, married, separated, widowed, ganun. Pag pala separated, pwede mong i-ano doon, no? Pag separated ka, kasal ka pa rin. Kasal ka pa rin. Pwede ka magjowa ng iba, pero bawal ka na magpakasal. O, kasi nakatali ka pa rin doon sa partner mo. Unless may annulment or divorce na finished or processed, di ba? Okay. So, yun yung definition of terms, di ba? Parang thesis, may definition of terms. Oo, syempre, para kumbaga sa kaya natin ini-ano sa kanila yung mga meaning ng mga natin. Para aware din sila, syempre, na ganun pa yung mga meaning nun. Tsaka, para mas maintindihan din natin. Okay. So, yung first on our list is, ito marami makakarelate dito. Cheating. Yes. Pangangalunya, ano ba yun yan? Pangangapit bahay. Pangangapit kumaret, kumpare. So, i-define din natin si cheating by Google. Cheating is an act of using deception, dishonesty, or breaking rules to gain unfair advantage or violate trust. Grabe naman, bigat naman ng violate trust. Violate trust. Kung doon na lang tayo magbabase sa violate trust. Diba? Ang ano na nun? Ang bigat na. Tsaka yung sinabi dun, rules. Ibig sabihin, if you are married to a person, you have to have rules? Oo, diba? Syempre. Ano yung rules? Ano yung bawal sa'yo? Ano yung pwede sa'yo? Ano yung, tsaka limitations, ano yung limitasyon ko? Ano yung limitasyon mo? So, kasi nga, di ba, pagka mag-partner kayo, dapat alam mo na yung limitations nyo, na bawal ka sa ganito, bawal ka sa ganyan. Yung yung kahit hindi sabihin ng partner mo, dapat by yourself, alam mo na agad yun. Ano yun, yung sinasabi ng matatanda, yung alam mo na ang tama at mali. Likaw ng bituka. Ano ngayon nung bituka? Yung takbo ng bituka ng asawa mo. Yung may mga ganon. Yung alam mo na yung, basta yung alam mo na yung circulation niya, kumbaga. Ikaw, ka kasi, masyado kasing matanda, kaya kung Hindi naman. Yung, likaw ng bituka. Hindi ko alam yung word, yung term. Pero may ganon. So, yun. Kaya dapat, before marriage, talagang you have to know each other. Hindi pwedeng. Kumbaga ba't ka magpapakasal sa hindi mo kakilala? Hindi, kasi, di ba, yung sinasabi nga din ng matatanda. Ayan naman tayo sa mga matatanda, na hindi mo makikilala yung isang tao unless pakasalan mo siya. Hindi pagpapakasal ang hindi pagpapakasal yung parang solusyon sa akin para makilala mo yung isang tao. Pwede namang
magjowa muna kayo ng matagal, tapos saka kayo magpakasal. Hindi, pero Kasi di pag ba nagpakasal, hindi ka na makakawala dyan. ayun nga, pero di ba meron kasing, di ba yung sinasabi ko nga sa'yo, every time na nag-uusap tayo, parang, ba't hindi pa niya yung ginawa noong hindi pa sila kasal? Bakit kung kailang kasal sila, tsaka niya yung ginawa? Kasi nga, di ba yung sa part namin mga, kuwari kami mga babae, doon tayo magjowa. Siyempre ako po, todo paganda, todo ayos, ganun ganyan. Siyempre hindi ka maghahanap ng iba kasi nakikita mo, maganda ako, maayos ako. Pero nung naging mag-asawa na tayo, sa sobrang dami kong ginagawa, inaasikaso kita, Losyang ka na, hindi ka na nagpapaganda. Oo, yun, nawawalan kami ng ganun sa sarili namin. So ibig sabihin, nagkakaroon ng yung pagbabago. Kaya kumbaga sa after din ng marriage, tsaka mo lang nagloko. Kasi nga, nagbago ka. Yung ganon. Yung maglolo ko siya kasi nagbago ka. Sino nagbago? Yung kung sino man sa mag-partner. Kasi pwede din na si boy noong magjowa pa lang. Lahat bigay kay girl, ganyan, sunod ang luha. Tapos nung naging mag-asawa na sila, biglang hindi na. Kasi nga, ang katwiran ni boy, akin ka na naman kahit nung anong gawin ko, kahit hindi ko bigay yung gusto mo, akin ka. Yung ganon. Pero yun nga. Bakit ba, isa pang tanong, bakit ba nagbabago? Posibleng, marami kasing reasons. Possible na ang nagtulak ay yung partner din. Ayun nga. Pwede din na peers or friends or self reasons kung bakit siya nagbago. Pero yun nga, hindi agad dapat nagpapakasal kasi you have to know each other nga muna. Pag yung sure ka na di ba may inaano pag sa simbahan may inaano na for for better hirap, or worse. Ayun, sa hirap at ginhawa, magkasama, ganun ganyan. Di ba kumbaga, kapag natanggap mo na siguro sa sarili mo yon or na-process na ng utak at puso mo at ng kaluluwa mo na, okay, no matter what happens, magbago ka man, makalimutan mo man akong regaluhan, halikan, ihag, saka ka palang magpapakasal. Pag tanggap mo na siguro sa sarili mo yung, okay, pwede na. Pero, hindi. ang pinupunta mo ay magpapakasal na agad. Hindi, kasi ang nga natin dito, yung reasons kung bakit, di ba nag-aano. Kaya dapat, yun nga yung about sa sinasabi natin na sa marriage separation, sa mga cheat, yung dapat magpakasal agad, hindi dapat bukod siya na discussion. Ngayon nga, yung cheating ng ating ipo-focus kung kasi bakit. sinabi mo kasi na Hindi kasi di ba, kaya ko magpakasal. Kasi nga, di ba, pag ikaw, kunwari nun tayo, di ba magjawa tayo, tapos yung fresh na fresh pa tayo, yung parang mga 1 year pa lang tayo, di ba naandun yung excitement, naandun yung yung eagerness mo na, gusto ko na itong pakasalan, gusto ko na pakasalan. Di ba kaya hindi mo masisisi na minsan talaga, magkakaroon ka ng maling desisyon na magpakasal na agad kayo. Kaya nga, sinasabi natin dito na hindi ganun dapat. Huwag ka magpapadala sa emosyon mo na magpapakasal agad. Hindi nga natin sila makokontrol. Yun nga. Depende nga din sa tao. In general, in my thought, hindi ganun. Hindi dapat ganun kabilis. Kasi kapag nagpadalos-dalos, katulad ng pag nakilos ka sa bahay, pag nagmamadali, lalong nadidisgrasya, lalong nabagal, lalong na ganun. Pag nagmadali ka din sa pagpapakasal, baka madisgrasya din. Going back sa cheating. Diba? Ito kasi kung ano kasi ang dami mo nang nasabi, cheating lang tayo. Yun nga, sabi, kasi yung magpakasal lang mo. So, cheating, yun nga, dapat, diba? Ito na yung usap natin. Hindi, kasi nga. Ito na yung usap natin. Oo. Baka 50 minutes o 1 hour. Sige na, cheating. Kasi, teka lang, makinig ka muna ulit. Nag-open kasi siya ng topic na hindi niya kayang panindigan. Kasi, kaya ko siya kinakat kasi cheating. Tatagal na naman yung namin. Namin na naman niya sinasabi. Bakit ba tayo? Nag-focus kami doon sa cheating. Oo nga, nag-focus tayo doon sa cheating. Pero may sinabi ka kasi nga na disagree ako, which is magpapakasal agad. Hindi ganun. Magdi-disagree talaga ako doon sa magpapakasal agad. May sinabi ako magpapakasal agad? Meron. Kaya ako nag-open ng hindi dapat yung sinabi mo na hindi mo makakilala ang isang tao kung hindi. Oo, kasi tama naman. Tama nga. Pero kasi teka lang ang punto ko kasi dun sa hindi ko sinabi magpakasal agad. Ang akin,
yung pag magjowa kayo, hindi mo pa rin siya makikilala ng lubusan habang magjowa kayo. Ayun. Makikilala mo, Sana idinerect mo agad doon. Kasi ang naging tanggap ko dun sa sinabi kasi mo, marami ka nga kasing hanash. Ito. ang naging tanggap ko dun sa sinabi mo ay Kasi na mali ang pag-intindi. magpakasal na agad kayo para diba? para Mali ang pag-intindi mo. Kasi nga, imi ka agad ng imi. Hindi. Kasi nga, Ganto. dapat, Ano sinabi ko doon? ang Ano sinabi idinerect mo. Teka lang, ikat natin to. Sige, ikakat namin, tapos kaya mong i-ganon yan, kaya mong i-ganon. Sige, we'll be right back. 2,000 years later. Hindi ko makikita kung may green para 1, 2, 3, no. Ayun, na-review ko. Talagang review pa namin yung aming At may konting pagtatalo pa din. Oo. So, ayun, isa yun sa itatakal natin mamaya. Yung hindi kami nagkasundo, isa yon sa mga separation, pero hindi kami maghihiwalay nito. Hindi pwede. Ayun. So, balik tayo sa cheating. Bakit nga ba nag-cheating ang... Nag-cheating? Bakit nag-cheat ang partner? Kasi pwedeng... Girl, pwedeng boy. Pareho na ngayon. Dati kasi boy lang. Pero talagang big deal lang pag girl ang nag-cheat. Kasi parang ang tingin natin sa mga babae, mahal na Birheng Maria. Iba talaga ang impact pagka-girl. Ay, napaka-unfair ng life. Napaka-unfair ng mundo. Diba tinatanong ko yun sa'yo lagi pagka, bakit ganun? Laging, ganun talaga. Napaka-unfair. Kasi ganun na yung standards ng tao. Naging ganun na. Pero di ba lagi mo nga sinasabi, dapat, yung sinasabi mo na, hindi nga dapat ganun. Kaso wala na tayong magawa kasi yun na yung naging, kinamulatan, yun na yung, yung kahit sabihin natin na hindi siya legal na ganun ang dapat isipin. Nagiging legal, or hindi man yung word na legal, na ganun na nangyayari. Kasi nga, lagi mo sinasabi, di ba? Ang lalaki kasi, na talaga na, natural na nalapitin ng tukso, ganun, ganyan. Which is totoo, parang hindi ko din alam sa anatomy ng tao or sa utak, sa pagkaka-create sa tao na ganun. Pero, cheating kasi number 1 yan. Kasi, sino ba namang hindi maghihiwalay pag nag-cheat yung asawa mo? Any kinds of cheating. Ng babae, ng lalaki, may ka-text, may ka-video call. Mako-considered mo ba na cheating yun? Yung once na, may nakita ang ka-chat na girl or boy yung partner mo, mako-consider na siyang cheating? Depende sa pinag-uusapan. Okay. Kung ang pinag-uusapan ay kabalbalat sa bastusan, ay cheating yun. Sa akin ha, kasi ba't kayo nag-uusap ng ganyan may asawa ka? Yung kahit biruan? Oo. Pero, ganito, ako naman magtatanong, paano kung yung kabiruan niya ng kabalbalat kabastusan ay closest friend mo, pero alam mong ganun sila, magbiruan talaga? Cheating yun? Sa akin, hindi. Sa hindi. Depende siguro sa tao. Depende sa tao, tsaka sa pagkakakilala mo nga din sa partner mo. At dun sa kausap niya. Kasi di ba may mga ganong instances tayo? Oo, may mga ganong kasi, iba't iba. Iba't iba ng jive ang mga tao. Kasi di ba minsan ako pa yung minsan nag-aano sa'yo na, i-chat mo ng ganito. Lokohin mo. May ganon. So, meron talagang ang closeness ay yung kulang na lang ay mag-ganon talaga. Pero kasi meron di ba na yung so close na babae at lalaki. Ka-close din ng babae, kumari yung si ng asawa. Yung ganon. Pero di ba parang iba may napapansin na agad si partner na, parang hindi normal. Yun ang tinatawag na, yung sa mga babae. Instinct. Oo, girls instinct. Girls instinct. Oo, di ba? Kasi di ba may mga ganon. Kasi, kunwari ako, meron tayong friend na girl na sobrang close na close kayo. Maano ko na, close sila, ganyan sila ka-close. Pero parang may something. Oo, yung may instinct talaga. Trust your instinct. Girls. Or, boys. Or harapin ng instinct. Girls lang sa bagay. Girls lang kasi masyado maisip. Ang boys kasi wala naman masyado eh. Hindi. Tsaka gusto pa nga namin yan. Hindi, yung pagka sa partner, hindi naman masyado maisip ang lalaki. Hindi masyado. Yung unless may makita sila na Tsaka iba't iba din nga. Yung minsan kasi, katulad ko, napaka-higpit ko. Yung iba, hindi masyado mahigpit. Iba-iba. Tsaka, siguro, iba-iba tayo ng magiging definition ng meaning. Depende sa setup. Bobo. Magiging iba-iba tayo ng definition ng cheating. Depende sa setup ng mag-asawa. Doon nga sa sinasabi ng definition kanina ay rules. Magdedepende sa rules kung ano yung cheating at hindi.
Tama. Di ba? Meron din sigurong iba na na okay lang mag-cheat. Bahala ka. Basta dito ka uuwi. Di ba? Oo. Mga ganun. Hindi, meron talagang ganun. Iba-iba. Oo, kasi syempre parang inaano ni girl, parang as long as ani girl, kasi kalimitan talaga si girl lang ganun na nafe-feel. Tsaka para palang itong mga reasons natin, pwede din natin itopic one by one. Na isang podcast lang. Kasi ito, so mga lang talaga siya, mga pahapyaw kung bakit nag-ano. Kasi nga, ikaw, pag ba nag-cheat ang asawa mo, hindi ka, halimbawa, kasi separation, mag-ano lang naman living apart, parang ganun. Lilipat lang ng bahay, hindi lang kayo Uuwi magkasama. ka ba sa mo, sa, yun, sa original parent mo? Doon ka muna matutulog? Di ba? May mga ganun. Kasi nga, nag-cheat siya. Oo, yung ganun. Kasi Nag-date sila. Pero di ba yung mga karamihan talaga sa babae, yung once na partner nila nag-cheat, yung parang palilipasin lang nila yung sama ng loob, yung ginawa ni boy. Kasi saka dapat mag-usap. Oo. Pero yung iba, di ba, hindi naman, kahit hindi sila mag-usap, ang iisipin lagi, anak. Pag may anak. Di ba? Kaya, yung ganun. Yun ang nagiging isang reason din kung bakit si girl kapit na kapit kahit may cheating ng nangyari sa relationship. More on cheating sa mga susunod naming episodes. Magandang topic kasi yan. Next namin is commitment. Parang commitment failure or lack of commitment. What is commitment, Mami? Ano nga ba yung commitment na tinatawag? Let's see. Let's see. Password Thank you, Google. Commitment is a firm promise. Yes, ang bigat ng promise. Obligation or pledge to dedicate time, energy, or resources to a person, cause, or course of action. Promise. Promise you. Yung ba sa radyo? Ang lamig. Promise, commitment, obligasyon. So, pag hindi mo na nagagampanan yung obligasyon mo bilang asawa, enough reason na ba yun para mag-separate? Pwede. Kasi, alimbawa ako, anong obligasyon ko? Mag-provide. Paano kung ako'y nakahilata lang maghapon? Hindi mo ko lalayasan? Diba? Hindi, depende din sa babae. Depende. Kung ang babae tanga, martir, ay magpatayo ng rebulto. Di ba? Hindi ganun. Kasi, marriage is a commitment. Marriage is an obligation. Hindi pwedeng yung isa lang ang nag-commit. Ano ba yung commit? Di ba yung, mag-commit na kayo dito. Yung halimbawa, tayo magsuswimming, mag-commit kayo. Yung, kumbaga sa mag-involve ka, mag-promise ka. Yun nga, firm promise. Mag-promise ka na pupunta ka. Sarili mo. Yung parang, kung baga sa mag-partner, parang, mo ako, i-involve mo na ako sa daily lives mo. Sa daily routine mo. Kasama na ako dyan. Kami ng pamilya, kami ng mga anak mo. True. So, kapag wala kang commitment talaga, ay maglalayasan talaga kayo. Kasi nga, dapat, kaya nga kayo yung nagsumpaan sa harap ng altar, ng mayor nyo. Bakit kayo di ba may mga sinasabi pa doon na dapat nga isa hirap at sa ginhawa, na magkasama kayo, hindi pwedeng isa lang. Dapat talaga committed kayo sa isa't isa. Committed kayo doon sa marriage nyo. Hindi lang sa kayong dalawa, pati syempre, sa pamilyang binubuo nyo. Kasi mamaya, syempre, ikaw bilang partner, committed ka nga doon sa partner mo, pero sa mga anak mo, hindi naman. Di ba? So, yung commitment, iba-iba yan. Ako sa akin, commitment ko sa wife ko, commitment ko sa mga anak ko. Siya, commitment niya sa akin, commitment niya sa mga anak namin. Ganon, yung maraming commitments na dapat hindi mawawala yun kasi nga, yun ay promise. Di ba? Pero promises are meant to be broken daw. No? Paano kaya yun? Paano nga kaya mangyayari? Di ba? Hindi, pero nakalagay doon sa ating meaning, firm promise. Firm. So, ibig sabihin ng firm talagang... So, pag pala, halimbawa, babalik ka ha? Firm promise? Yun. Hindi pwedeng. Promise? Babalik ka ha? Promise? Ay, hindi ka babalik. Ganon. Dapat ay, babalik ka ha? Firm promise. Ayun. Alam niyo na, bago pa usuhin natin yan. Naku, pala kaya uso to. Ay, walang subscriber. Ayan. Dapat, firm promise. # firm promise tayo, mga ka-watchers. Ginawa ng election. Excuse me. Next one, ito. Misunderstanding or miscommunication. Ito yung nangyari sa amin kanina. Pero hindi ka maghihiwalay. Bobo kasi ito. Ay, hindi ka lang marunong makinig. Siya yung bobo ko. Bingi. You have
to understand each other. Lagi. Kahit anong mangyari. Nagsisigawan na kayo, intindihin nyo pa rin ang isa't isa. Hindi kayo nag-uusap, intindihin nyo pa rin ang isa't isa. Natulog kayong pareho na magkaaway, intindihin nyo pa rin ang isa't isa. So, bakit nga siya nagiging reason ng separation? Kasi nga, pag paulit-ulit, yung halimbawa, hindi na tayo magkaintindihan. Misunderstanding. Oo nga pala, yung meanings. Ano ang meaning ng misunderstanding? Misunderstanding is a failure to comprehend Ayan. na So, yung nga. mga bobo na nga na Oo. para sa ulan. Something correctly resulting in a mistaken interpretation of meaning, intent, or a disagreement. Okay. Wala kami sasabihin. Perfect example, yung kanina. Except agad. Pero, yun nga. Kasi misunderstanding at saka miscommunication. Kasi yung understanding, ang katapat na ganyan or kadikit, communication. So, pag daw nagko-communicate kayo, you have to understand. You have, sabi doon, comprehend. Ano ba yung comprehend? Intindihin. Hindi yung nagbabasa ka lang. Hindi yung nakikinig ka lang. So, you have to comprehend. At saka ngayon, Oo, kasi di ba, yung mga na-experience din natin sa mga nakakausap natin, yung hindi sila nagkakaintindihan kasi nga, minsan, sasabihin ni nung isang friend natin, kasi hindi naman siya hindi siya nagko-comment pagka may sinasabi ako. wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Kaya hindi ko siya maintindihan, okay lang ba o hindi okay. Pag isa naman ako nausap naman, sasabihin niya, kasi pag umimik naman ako, hindi din niya ako maintindihan. Parehong may, kumbaga, side ko to, side niyo yun. Oo. Hindi niya ako maintindihan, magtatalo lang kami lalo. Hindi na lang ako iimik. Pag ganun, kami yung malilito ka din kasi, pag ang nagkukwento si girl, tama ka nga. May punto ka nga. Pag ang nagkwento rin si boy, tama ka nga, may punto nga. Ibig sabihin, yung punto nung dalawa, dapat pagtatagpuin lang nila, sila ang mag-uusap. Oo, kasi, syempre, kahit naman anong sabihin namin, hindi naman kami nakikialam ng as in talagang yung paghaharapin sila para pag-usapin. Ang gusto namin yung sa kanilang mismong sarili, yung mag-usap sila silang dalawa na ma-discover nila, dapat pala ganun na gawin natin. Tsaka, syempre, kapag mag-uusap kayo, pag magko-communicate kayo, syempre, mag-understand kayo. Dapat, ang, bababa tayo lahat dyan. Ang pride ay ibababa lahat para, kasi pag ang pride ay mataas, walang understanding na mangyayari. So, dapat, you have to lower your pride, bawasan. Saan galing? Parang lahat tayo parang ang daming question mark na bumaba. Kaya mo kaya yun? Di ba? Yung understanding communication, maganda pa rin itapik yan in the future. Pero yun nga, reasons kung bakit naghihiwalay, yung, di ba, pag naman hindi katulad lang yan ng pag may kausap tayong, halimbawa, Korean or Chinese, hindi natin maintindihan. Anong gagawin mo? Lalayasan mo na lang siya, hindi kita maintindihan. Di ba? Pero tayo naman, bilang tayo pare-pareho partner. Tsaka pare-pareho tayo ng Tagalog. Hindi, kasi may mag-partner din naman na magkaiba sila ng language. Pero, nag-aaral na, di ba, pinag-aaralan nila. Para to understand. sila. So, ano yun? Pag-aralan. Pag-aralan natin intindihin ng isa't isa para hindi tayo umabot sa separation. Tama. Separation lang sana, wag yung divorce and annulment. No? Hindi, kahit nga separation, hindi pa rin, di ba? Kasi kawawa yung mga bata, maghahanap si daddy, si mami. Kawawa din. Kaya, let's avoid, yung mga hindi nag-uusap. Oo, may mga times na talagang, hindi mo na ko i-imik. Huwag mo na tayo mag-usap. Hindi pa ako ready. Pero, at the end of the day, siguro naman, mga ilang oras ready ka na. Oo, or isang araw, ganun. Maximum. Sa atin yun, pero hindi ko alam sa inyo. Siyempre, depende sa bigat ng hindi pagkakaintindihan. Tama. Kasi nga, we have to avoid separation. Para lagi magkakasama, lagi bind ang family. Kaya nga family, lagi magkakasama. Di ba? So yun, tama din sa misunderstanding at communication. Kasi yan, mapag-usapan rin natin soon yung communication. Parang nagrarap na uli ako. Next, lack of intimacy or incompatibility. Define muna natin siya. Ubo muna bago mabasa. Nasa yun. Ayan. What is incompatibility? Incompatibility. The condition of two things belong so different in nature. Belong?
The condition of two things being. Being pala. Sorry. Bobo. Salamin ka na. The condition of two the condition of two things being so different in nature as to be incapable or coexisting. Nature. Different. Hmm. Incapable. Doon lang So, sa different. Magkaiba. Di ba yung ano? Compatible kayo. Magja-jive kayo. Paano pag hindi na kayo compatible? Pwede naman. Kasi yung incompatibility, parang nag-ano siya, di ba? Ano ba yun? Opposite attracts. Tama ba yan? Di ba? Pag halimbawa, gusto niya tahimik, ako maingay, mag-a-attract pa rin sila. Pero paano mo masasabing hindi kayo compatible? Hindi na kayo compatible. Pag siguro, yung mga hindi nyo pinagkakasunduan ay madalas na, at saka pinagmumulan nyo ng mga away talaga. Matinding away. Oo, kasi doon papasok. Tsaka yung sinama natin yung lack of intimacy. Kasi ano nga ba yung meaning ng intimacy? Paano nga mami? Pa-Google. Wala pa. Baka wala pa dyan. Yung pag hindi na nga kayo compatible, di ba? Yung halimbawa, gusto niya is ganitong pagkain. Halimbawa, Japanese hindi na niyo food. napagsunduan talaga. Oo. Ako, Filipino food. Hindi, meron na siguro sa malalim na na reason na pagiging incompatible. Oo, kasi yung mga katulad na yun sa simpleng pagkain, pwede pa naman kayo magkasundo doon. Tsaka sa colors, marami. Kaya nga sabi ko, pag yung malalim na talaga siya. Yung pag halimbawa, gusto mo ay tahimik, gusto ko ay maingay. Pwede pa. Okay lang yun, kumbaga. Pwede mag-adjust ang isa sa kanila. Kasi pag hindi nga, ang sabi dun sa meaning ng incompatibility ay different. Talagang magkaiba. Na, yun? Coexisting, parang ganun. So, doon tayo, doon siguro mag-iiwanan. Kasi nga is, hindi na compatible. Yung lang, hindi na talaga, kumbaga sa ang hirap ng isalba. Ang hirap ng pakisamahan na rin. Oo, yung parang... Hindi ko na masakyan yung mga trip mo. Parang, kasi yung incompatibility, parang lalabas siya yung pagka matatanda na. Yung nasa, na talaga. Yung mga higher age na, mga, yung mga... 50s, hindi, mga 60s, di ba, ganun yung hindi na sila magkaintindihan kasi yung isa nagiging isip bata na. Oo, ganun. Parang doon lang naman siya papasok. Pero, syempre, hindi natin naalisin yung yung possibility na sa mga bata-bata. Meron pa din ganun. Maglo-load ba? At ang bagal ng aming internet. Pero ang pagkakaalam ko kasi sa intimacy is, paano ba? Yung intimate. Di ba pag intimate ay love. Loving. Oo, yung mga loving. Yung nawala na yung alab at init ng pagmamahalan. Yung init, yung sabik sa isa't isa. Yung hindi ka na sabik niya sa kanya, hindi ka na in love. Yung wala ka na maramdaman na, pag nakita mo siya, parang wala ka na maramdaman na na excitement. Oo, yung ganun. Or apoy. Tsaka, alam mo, magiging isang topic yan kasi, bakit ba nawawala nga yun? Di ba? Yung, kasi kami, 5 years na tayo mag-asawa. Yes. At talagang kami anong-ano pa sa isa't isa. Di ba, meron mga nalabas sa reels na 1 year of marriage, 2 years, 5, 10, hanggang sa wala nang pakialam sa isa't isa. Wala nang pakialam. Ayaw namin umabot sa ganun. Sana hindi. Kasi, siguro nasa secret din yan ng, yung setup nyo and rules nyo sa love. Kung paano poprotektahan at mapapanatili yung intimacy nyo sa isa't isa. Diba? Yung, kumbaga, dapat hindi mawala yung apoy. Hindi mawala yung libog. Diba? Yung ganun. Kasi, pag nawala yun, parang, hindi ka na nasasabik sa asawa mo. Ang magiging tingin mo dyan, hindi na asawa mo. Kapitbahay mo na lang. Yung pag dumating ka, parang titingnan mo na lang siya, ngingitian mo na lang. Pagluto mo na, parang katulong na lang yung tingin mo sa kanya. Yung pag dumating ka sa bahay parang na nga lang, yung housemaid mo na lang talaga siya. Kaya din siguro naghihiwalay. Kaya yung sinasabi ni Mami kanina, mag-ayos pa rin, pagpaganda pa rin. Kasi nga, pag halimbawa kami, mga boys, lalaki, nakikita namin, asawa ko baga, katulong namin din yung ganun. Oo, mahirap, pero dapat kayanin kasi
You have to have time for yourself as well. And then you have to have a time for your husband as well. Yung magpasikat sa husband mo. Hindi naman yung tumabling-tabling ka. Hindi naman ganun. Pero yun nga, yung para hindi mawala yung intimacy. Para hindi Yung mawala mag-ano yung ka, love nyo. mag-ano ka ng effort na Exert yung effort, yes. mag-ano ka, magpaganda ka naman. Kasi ako, syempre kami bilang mag-partner, May mga- pag-uusapan namin. Oo, yung gano'n na, Mami, pagka rest day ko, ganito, gusto ko ganyan, ganyan, ganyan. Yun, roles namin yun. Para ma-feel ko yung excitement, pinaghahandaan ako, pinagluluto ako, ganun ganyan. You have to be vocal as well kasi hindi malalaman ng partner mo kung hindi mo din sasabihin. Kasi minsan nga, kulang lang tayo sa communication. Lagi naman ganun, di ba? Laging kababagsakan talaga communication. Hindi pupunta dyan sa separation yan. Cheating, commitment failure, misunderstanding, intimacy, incompatibility. Hindi tayo darating sa ganun kung meron tayong proper communication. Yes, lagi naman ganun. Laging di ba? Ang kababagsakan lagi ng ating mga ganyan. Laging communication. Kaso nga lang, bakit kaya umaabot sa sa separation? Hindi, umaabot sa nawawala ng communication ng mag-partner. Bakit busy kaya? Oo, di ba? Meron kasi, ano yung mga nyo, mga thoughts nyo about that? Ito muna. What is intimacy? Ayan, ito na. Gumana na. May internet na ulit kami. Hoy, kung sino man yan, PLDT, Converge. Nag-mention ka pa. Intimacy. Intimacy, close familiarity or friendship. Closeness. Ayan. Doon para tayo sa closeness. Yes. Parang hindi na tayo close. Parang gano'n, Oo, parang mag-asawa kayo pero hindi na kayo close. Oo, parang sino ba naman yung di ba katulad na halimbawa, pag pupunta ka sa party, lalapit ka doon sa hindi mo close. Ito pa, ibang meaning. Meron. Noun yun, ito sa yung iba pa niya, yung A private, cozy atmosphere. Tapos ito. An intimate act, especially sexual intercourse. Parang gustong pag-usapan yung sexual intercourse. Same. Pero, yun, kasama kasi yun. Sexual, closeness. Kasi normal siya bilang mag-asawa kayo. Oo, tama. Hindi normal kung wala kayong bind or hindi kayo mag-asawa. Wala kayong labing-labing. Tama yun. Kasi nga, pag wala na nun, talagang may iwanan ka. Maghahanap ng iba, kumbaga. Katulad ng lagi mo din sinasabi sa akin na kami mga lalaki, normal sa amin yung gano'n. Na gusto namin nun. Oo. Di ba yung gano'n yung, pero di ba ang ikakatwiran, hindi naman lahat, pero karamihan sa atin na, kasi pagod na yung maghapon ko sa gawain bahay, gano'n. Doon papasok yung sasabihin ko na you have to have time for yourself, for your husband. You have to have time for everything. Alam kong mahirap pagkasyahin yung oras, pero dapat meron. Dapat meron time management. Kasi 'di ba, yun lagi nga din niya sinasabi sa akin na parang pagod ka na sa maghapon tapos pagdating sa akin wala ka ng time. Paano ako magkakaroon ng yung amor sa'yo? Oo, amor sa'yo. Tapos pagka dumamig sa'yo, kapag magtataka na, ba't siya ganun sa akin? Pagod na nga ako maghapon, ganun pa siya sa akin. So, hindi lang yun sa mga babae lagi kasi parang sila yung magsasuffer pag Halimbawa, sa amin din, ganoon din, pag sa ating sa pagpe-praise natin sa mga wife natin, parang yun nga, yung vocal praise na nasabihan mo sila ng, ang ganda mo naman ngayon, ang sarap ng luto mo. Lagi mo silang bibigyan ng compliment para hindi mawala yung intimacy, yung closeness. At bakit, isa pa, closeness, speaking of closeness, bakit nagiging close sa mga tao? Nag-uusap. Communication pa rin. Nagkukulitan, nagbibiroan. Di ba, katulad nga sinabi ko, pupunta ka ba sa party, lalapit ka ba sa party, doon ka tatabi sa mga hindi mo close? Siyempre, doon ka tatabi sa close mo. So, doon ka makikipag-communicate. Didikit ka doon sa mga close mo. Tama. So, yung last na aming inilist, yung others na lang kasi, meron pang iba't ibang separation reasons like abuse, financial difficulties, at kung ano-ano pa. Siyempre, pag inaabuso ka, pag sinasaktan ka, hindi mo ba iiwan? Talagang pero, iiwanan mo. Depende pa rin sa sitwasyon. True, pero
as much as possible, no to violence. Tayo pa rin. Financial difficulty, ito mahirap to. Kasi, pag walang trabaho pareho, syempre, or walang trabaho si mister, tapos si misis wala din trabaho, mahirap gumana. Ang hirap din na, kunwari, si mister naman yung may trabaho, kaso makwenta siya kay misis. Di ba ka? Tapos, kunwari, si misis naman yung may trabaho, tapos si mister yung wala. Mararamdaman naman ni mister na, parang ako'y wala akong kasilbi-silbi, kakwenta-kwenta, yung gano'n. Siyempre, di ba gano'n? Kaya kahit ano i-explain ni girl kay husband na, hindi naman, gano'n, ganyan. Minsan talaga madadown si boy. Kaya minsan nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan doon. Kaya umaabot sa separation. True. Diba? Tsaka, yun nga, to wrap up, yung separation is not permanent. Tama ba? Hindi permanente. Yan ay temporary. Tama ba? Temporary lang siya. Kasi, pag nag-separate, pwede pa rin naman kayo magbalikan. Kumbaga, hindi tayo aabot sa divorce or sa annulment para good, pa rin, happy family pa rin tayo. And, ayun, at nagkaroon po tayo ng kaunting technical difficulty. Isa na siyang technical ngayon. Ano yung magiging question natin for today's episode? Sa tingin nyo, ano pa yung mas malalim na pwedeng maging dahilan para mag-separate ang mag-partner? Okay. Yan. Comment down below kung ano yung sagot nyo sa question for today's episode. Or at saka, pwede din kayo magkwento kung separated kayo, kung ano yung mga naranasan nyo para mabasa namin yung mga experiences nyo dyan and the mga reasons kung bakit kayo nag-separate. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe sa aming mga social media accounts, Facebook, YouTube, and TikTok. Ayan. So, till next episode, again, this is Daddy. I am Mami, here at The Meet PH. Bye!